What's up, KG? At welcome back sa ating channel. So ngayon, araw nito meron tayong pag-uusapan na para ito sa ating mga katulad ko na content creator. At syempre para na rin sa mga viewers na nanonood dito sa atin, no? So meron akong nabasa dito na balita na which is sobrang aga pa naman ito para syempre magkaroon tayo ng tinatawag na alarm. Alarm ba ito? Kung warning ba ito or positive ba ito para sa ating lahat, no? Pero ito is nangyari sa Indonesia. So yung post na to ay galing sa Coin Bureau, which is sabi dito, no? Basahin muna natin yung news, no? Indonesia will now require crypto influencer to get certified or face $835,000 fines. Indonesia FSA will require influencers to hold competency certification before recommending any crypto asset. Firm face fines up to 15 billion rupiah for what their influencers post. The country has over 21 million crypto investor, more than its entire stock market, with 80% under 34 and heavily reliant on social media for investment advice. Indonesians have lost over $474 million to online financial scams in the past year alone, with the country recording the highest number of scams reports in the world. So dito sa balita na to halo yung aking magiging komento, no. Pero tingnan muna natin yung mga bagay na pwede nito masolusyonan, no. So ang maganda lang kasi dito sa gagawin ng Indonesia ay yung pagdami ng mga fake influencer expert. Mga crypto experts, mga influencer nagpo-promote talaga ng mga scam o yung mga low quality na mga token. Marami rin kasi mga retail investor yung bumibili based lamang dun sa kung ano yung nagba-viral sa mga social media kagaya ng TikTok, YouTube, Facebook or X, no? Tapos siyempre wala namang sapat na accountability kapag nalugi talaga yung followers dahil sa mga maling impormasyon. Siyempre layunin din ng government na babawasan yung financial scams at protektahan yung mga bagong investor, no? So yun yung mga bagay na gusto nilang masolusyonan dito sa sa kanilang gagawing na tawag dito panuntunan dun sa kanilang bansa, no? So anong magiging epekto nito sa mga influencer sa paggagawa ng content, no? So sa mga positive, tataas yung credibility ng mga certified na crypto creators, no? So ibig sabihin once na meron kang certificate na pwede kang mag-discuss about mga ng crypto, kagaya nung itong ating ginagawang channel, so mas credible ka na magbigay ng information about dun sa mga certain tokens or coins, no, certain information. Mas magiging professional yung crypto education. Mas magiging maingat yung mga creators lalo na pag nagbigay ng mga recommendations, no. Tapos mas lalaki yung tiwala ng mga audience sa mga legitimate na educators. Hindi yung dahil lang may kumikita, nakikita naka times 1,000. So hindi ko naman inaano, no, pero ang dami ko rin kasi nakikitang ganyan kahit naman sa mga play to earn games, no, pati sa mga gaming, no, ipopromote nito, siya lagi magpo-promote din, makikita mo na lang, syempre pag hype nandun, pero once na nagsara yung kagaya nangyari sa Fishing Frenzy, kagaya na nangyari sa mga Kitty World, Ragnarok Monster World, no, after nun, wala nang sinasabi yung mga influencer na naghikayat talaga doon sa maraming tao na mag-invest. So, yun nga sinasabi ko, yung accountability sana ng mga tao na, mga influencers kagaya ko na, once na may nangyaring mali doon sa mga tokens na yun, kasi binabayaran sila niyan no? Yung kung ano man yung pinopromote nila, hindi lang naman sa Ronin, no? Pati rin doon sa ibang mga projects, no? Binabayaran kayo ng mga yan para i-promote yung mga tokens nila. Then after nun, wala na, kanya-kanya na lang, no? So, yun nga yung sinasabi ko, kailangan linisin din yung pagdating sa mga ganun, no? Na mga klase ng mga influencers na bigla na lang nawawala once na nawala na rin yung project or minsan nga hype pa. Unti-unti na yun, nawawala na, hindi na niya masyadong matunog.
yung pangalan niya kapag nakapagbenta na yan or nakuha na niya yung bayan niya. Then after nun, hanggang sa mawala na lang, tapos hindi mo na maririnig eh. Diba? Ang daming ganyan. Sa totoo lang, no? Yung mga natitira talaga ng mga influencers, no? Yung mga talagang dati pang mga influencers na mga kilala nyo is talagang nangyayari talaga ay nawawala sila. So, kukunti lang talaga yung nag-educate talaga ng about dito, no? So, yun ang mahirap eh. Kasi minsan ang ginagawa nilang diskarte is dahil excited yung tao, no? Na gusto rin nilang kumita, ayaw nilang magpahuli. So, ginagamit nila yung ganong klaseng strategy para makainganyo ng mga tao, no? So, sa mga negatibo naman na part nito, para tingin ko para sa akin, no? Mas mahihirapan yung mga maliliit na creators talaga magsimula. Kagaya ko, maliit pa lang ako na creator. So, once na nagsisimula ako dito dahil about crypto, NFT, ang mga dinidiscuss ko, no, ang binibigay kong education sa mga tao, hindi naman ako nagpo-promote ng token eh. Wala naman akong sinasabing bumili kayo nito. Dinidiscuss lang natin yung Bitcoin at kasi yan ang pinaka-thesis ko pagdating sa blockchain. Tapos yung aking mga axis, so yun ang thesis ko naman for gaming, no? Doon sa akin at yung iba pa, yung iba't iba naman ang dinidiscuss natin. No? So mas mahihirapan talaga yung maliliit na content creators talaga magsimula, no? Possible din na dumami yung compliance or requirements at mga legal responsibilities, no? Pero ang maganda lang nito, protection din to para sa atin. Na once na meron nang encourage sa atin na mag-ano nito is meron din accountability na yung tao na yon, yung influencer na yon para talagang masala talaga yung mga taong ninloloko lang or nang-hype lang ng mga tao. Tsaka siyempre para mabawasan din yung mga ang mga isa pa sa nakikita kong negative dito is yung baka mabawasan yung mga opinion-based content dahil sa takot sa mga penalties, no? Kasi hindi lang naman dahil baka may ginagawang mali o may sinasabing dahil may pinopromote sila na token. Minsan nakikriticize ka rin eh. Nagbibigay ka rin ng opinion. Kagaya natin, commentary channel tayo. So kinokomenta natin yung mga projects, yung mga na pwedeng lumabas dito sa atin, no? At syempre nagbibigay tayo ng paalala sa mga tao. So baka mabawasan niyo rin yung gano'n kasi bakit? Kasi about crypto content pa rin yun eh. So pwede nga mangyari nun is talagang maano ka, pwede kang kasuhan, pwede kang bigyan ng fine pagdating sa ganun, no? Lalo na kung may nakikita ka na mali. Mostly kasi 'di ba, syempre yung iba kahit naman legit talaga yung token mo, kung talagang kahit legit din yung influencer magkaroon ng mga certificate, ay hindi ba magiging mas delikado 'yon sa pagpo-promote, no? So hindi natin alam kung saan pa pwedeng papunta itong na to, no? Tapos yung limitasyon din sa freedom ng pagdidiscuss ng crypto. Kung lalo na kung di malinaw yung rules and regulation na ilalabas doon sa bansang Indonesia. So wala pa naman ako nababalitaan tungkol dito sa Pilipinas na about dito, no? Pero syempre, ang pakinabang kasi nito, syempre para sa mga creators at saka sa public, mas mababa para sa public, mas mababa na yung possibility na may mabiktima ng scam. So mababa lang, pwedeng kumonti lang yung possibility pero hindi ibig sabihin mawawala yung mga scam, no? Mas mataas yung quality ng educational content pagdating sa crypto, no? Mas madaling makilala kung sino talaga yung may sapat na kaalaman pagdating dito sa crypto. So hindi lang dahil kilala na biglang magpo-promote ng crypto o di kaya ibang klaseng influencer siya, kunyari ibang site siya then magpo-promote siya ng crypto, no? So kakaiba talaga, 'di ba? Kahit naman sa ibang bansa nangyayari 'yun. Yung kasikatan nila ginagamit nila para gumawa ng token din i-hype nila din, makikita mo nilang irarag pull, no? So wala ring protection para sa mga tao, no? Tapos sa creators, mas magiging mas seryoso pa yung mga educators, pagkakaroon ng competitive advantage, no? Pagdating sa mga pagko-content ng crypto. Mas maraming opportunities para sa partnership dahil mas mataas yung tiwala sa ating mga content creators. Possible din na maging bagong industry standard ang certification sa ibang bansa. So, ganun siya kalaga dito sa crypto industry. Kung magtatanggumpay talaga yung Indonesia, no, possible na gayahin din ito ng ibang bansa. Ibig sabihin, maaaring dumating yung panahon na ang pagiging crypto influencer hindi na lang tungkol sa dami ng followers, kundi pati sa kaalaman at responsibility
no? Isa to sa mga senyales na unti-unti na talaga nagiging mas regulated at mas mature yung crypto industry. Na which is ganoon talaga, kailangan mag-mature ng market, no? Pero syempre, hindi pa rin maaalis yung mga bagay-bagay na pwedeng kalakip talaga ng balita na yun. No? Ito naman, opinion ko lang naman, hindi naman ito talaga facts, no? So, mga naisip ko lang dito is pwedeng magkaroon ng control ng narrative, no? So, hindi lang talaga scam ang target ng regulation, kundi yung possible din na gusto ng government na kontrolin kung sino yung talagang pwedeng maging boses sa crypto. Siyempre, pag may certification yung requirements, maaaring mabawasan yung mga independent na creators kagaya ko at mas manaig talaga yung mga aprobado lang na mga influencers, no? So, siyempre, magkakaroon ka na ng limit pagdating doon, no? Sa bibigay mo ng information, pagbibigay mo ng, kagaya ko, commentary ako. Itong ating channel ay educational commentary na channel. So, ibig sabihin, hindi tayo nagpo-promote ng kahit anong token, hindi tayo nagpo-promote ng kahit anong projects, no? So, sinasala lang natin, sinishare ko lang yung aking mga nag-experience, sinishare ko lang yung aking mga nalalaman, binabalita ko sa inyo, no? Tsaka yung mga market psychology na natutunan ko within this past 4 years, no? Habang nandito ako sa market as a beginner din, kagaya ninyo, no? So, kino-consider ko pa rin yung sarili ko as beginner kumpara naman talaga do sa mga influencer na talagang hinahangaan ko na talagang matatagal na sa market, no? One of the reason kung bakit din ako talaga nagkaroon ng lakas ng loob na mag-content is dahil nakikita ko na talagang nasa ano ko yun para sa akin nasala ko na yung mga may magaganda talaga na tips, no? So dito ikino-compile ko lang lahat ng mga natutunan ko, no? Then isa pa sa nakikita ko dito is yung barrier, para may barrier to entry, no? Na yung certification kasi maaari lang maging hadlang yun talaga sa maliliit na content creators, na at saka yung may mga malalaking company or mga legal team talaga na mas madaling makakasunod doon sa framework na yun. Habang siyempre nagsisimula pa lang yung mga nagsisimula pa lang talaga is talaga may hirapan talaga once na pumasok na sila dito sa pagko-content din ng crypto, no? Tapos siyempre isa rin siguro yan sa pwedeng maging preparation for the CBDCs, no? Ngayon, ano yung kinalaman nun? Kasi habang hinihigpitan yung mga crypto influencers, maaari kasing paghahanda rin to ng mas mahigpit na regulation din. Possible na pag-promote na rin ng official na digital currency tulad ng central bank digital currencies, no? Pero syempre wala pa namang ebidensya tungkol doon, no? Pero naisip ko lang na syempre kailangan mo na ma-eliminate yung karamihan ng mga, syempre ganun yun, government yan Kung ano yung gusto mangyari ng government, kailangan mo sumunod. Ibig sabihin, hindi mo na talaga siya masasala. Hindi ka na basta-basta makakapag-comment about dito. Sana yung pagiging independent ng isang freedom of speech, yung mahalayang pamamahayag, no, is may apply pa rin pagdating dito sa na to, no? Sa ganitong gagawin nilang batas. Tapos, siyempre, pwede rin magkaroon ng mga institutional na advantage, no? Na kapag nabawasan yung mga retail, yung mga hype sa retail, mga dahil sa mas mahigpit na regulation, mas magkakaroon talaga ng space yung malalaking institution at mga lisensyadong financial firms na talaga manguna sa crypto market. Kailangan na ma-eliminate yun, yung mga independent na mga content creators, siyempre. So, mas maganda na talaga na yung mga financial firms na yung mangunguna sa crypto market at yung mga retail, siyempre, dahil talagang uubusin siguro talaga Sa totoo lang, ang pinaka-maapektuhan nito, yung mga nasa alts no? Sa Bitcoin, hindi ka mawawala ng hindi sa Bitcoin, maraming pwedeng dumipensa pagdating sa Bitcoin. Kahit ang dami nagko-content about Bitcoin, ang dami nagpo-promote nag-a-analyze, no? Hindi na magpo-promote, nag-a-analyze ng Bitcoin. So, established na siya. Pero, ang pinaka-apektado talaga nito, yung mga alts, no? Siyempre, lang naman yan simple lang naman ang logic Once na nandun ka na at kailangan talaga is hindi lang yung yung crypto influencer ang dapat nandito pagtingnan ng pansin, no? Pero part of the problem, no? Kaya siyempre eliminate nila
Ang kailangan pa rin matutunan dito ng mga tao is yung education pagdating dito. Dapat meron pa rin talaga nagre-remind na hindi lahat, yan, promising, hindi lahat. Kailangan talaga mag-aaral ka, mag-research ka kung ano ba talaga ang dapat. Ano ba dapat ang tinitignan ng isang retail investor pagdating sa pag-i-invest sa kahit anong token or coin, no? Tapos yung anonymous promotion para sa akin, mawawala na rin yun. No? Simula na yun nung panahon kung saan yung bawat financial opinion online, kailangan may mga legal na pananagutan na. No? Kung mangyari ito sa maraming bansa, maaari kasing mawalan din ng anonymous na mga crypto influencer at tumipat yung industry sa mas regulated na content. No? So, mostly pa naman, yung mga anonymous na mga content creator, doon ka pa makakakuha ng talagang mas legit na breakdown pagdating sa mga ano eh. Pero siyempre, don't get me wrong, yung mga anonymous content creator din, doon ka rin madalas makakakita ng mga talagang rug pull na mga project. Pero kagaya niyan, yung mga content creator na ganun is nakikita ko rin na yung mga tinatawag nito yung mga hindi basta-basta masabi or makita nilang na mali, no? Kagaya ni Teng Rutatut sa Ronin, no? So, siya nagbibigay siya ng mga red flags na ginagawa sa Ronin o di kaya mga red flags sa iba't ibang project. So, nakikita niya doon, no? So, sinishare naman niya yon sa community. So, baka mabawasan din yung mga ganong creator. Ewan ko lang kung yung mga nagpo-promote lang, no? Dito naman sa basa ko dito is so hindi ko pa alam kung ano yung mismong magiging regulation nila pagdating dito. Ano yung mga instruction na kailangan sundin, no? Pero titingnan ko ito, isa-isay natin. Titingnan natin kung dito ba i-example ko na lang yung aking content, no? So ito bang aking mga ginagawang content ay pasok doon sa regulatory framework na ginawa sa Indonesia, no? So ito kasi hindi naman tumalabong mangyari yan dito sa Pilipinas, no? Lalo na isa rin tayo sa mga pinakamaraming crypto na investor eh, no? Yung sinasabi nga dito, mas marami pa yung mga crypto investor kaysa sa mismong stock market nila. So ewan ko lang dito sa Pilipinas, no? Pero still kailangan pa rin natin talagang mas mag-ingat. Lalo na once pumasok na rin yung tokenized na mga stocks publicly dito sa Pilipinas, syempre, ang magpo-promote na is yung mga license din. Baka mangyaring ganun, no? So, hindi natin alam, no? So, developing story to. Abangan natin kung i-update ko kayo about dito sa ginagawa ng Indonesia. Kung papaano ba nila gagawin yung regulatory framework nila. At syempre, hindi naman niya magiging kagaya dito sa Pilipinas na saktong-sakto yung batas. Nilagay lang, ginawa lang para sa Pilipinas. No? Siyempre, may mababago din. Pero at least meron tayong guide pagdating dito, no? So yun lang, no? Sana may natutunan kayo dito sa ating content at syempre maraming salamat sa ating mga supporters and subscribers. I-like and share ang ating mga videos at syempre huwag kalimutan mag-comment. Ano ba sa tingin ninyo ang magiging benefit nito? At palagay nyo ba tama lang ito na mangyari rin dito sa Pilipinas? So comment nyo dyan sa baba, no? So maraming salamat sa inyong lahat at syempre magkita-kita lang tayo sa arena. Game on!